Sundan po natin ang kakaibang love story ni Rolf at Janice. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa mga susunod pa nating kwentong kakikiligan at puno ng drama. Chapter 10. Parang nabalutan ng yelo ang mansyon ng mga Harlego ng mga sumunod na araw. Hindi sila nag-usap ni Rolf. Sa guest room ito natutulog at tuluyan ng nalantad sa mga biyanan niya ang uri ng pagsasamang mayroon sila. Maging si RJ ay bihira na kung lumapit sama dahil lagi itong nakasinghal. Nangangalumata na si Janice sa ilang gabing hindi siya mapagkatulog. Ilang beses niyang binalak na puntahan si Rolf at sabihin ditong mahal niya ito, na iniibig niya ito, pero hindi niya magawa. Hindi siya mauunawaan ito. She was an idiot if she thought Rolf would be contented in platonic relationship. Sa kanya isinisisi ni Cordelia ang mga kinikilos ni Rolf. Maaga itong umaalis sa umaga at hating gabi na akong umuwi. Si Felipe lang ang nagpapakita ng simpatya sa kanya. Yet, he too seemed a bit grim and accusing. Higit sa lahat si RJ ang nahihirapan sa nangyayari. The hostile atmosphere in the house was something RJ hadn't experienced before. Nangiyain ng mga tourist na sa bahay ng mga ito magpalipas ng weekend si RJ, ay agad siyang pumayag matapos kausapin ang mga magulang ni Mark. Patungan na siya sa guest room upang lakas loob na kausapin si Rolf. Tinalo pa nila ang pipi at bulag dahil wala silang ginawa kundi ang mag-iwasan. Nasalubong niya ito sa hallway. Her steps faltered, then stopped. Nakabihis ito at saka ng kamay ay ang briefcase. Alis ka ba? Tumango ito, bahagya na siyang tinapunan ng tingin. Nagpatuloy ito sa paglakad at nilampasan siya. Sumunod siya. Nagyayaya si Mark na sa kanila magpalipas ng weekend si RJ. Bahala kang magpasya. Pinayagan ko na siya, pero maaari bang ikaw na ang maghatid sa kanya sa bahay ng mga Torres? Suhestyon ni Janice. Bakit hindi ikaw ang maghatid? Wala kang ginagawa, di ba? He said coldly. Gusto kong magkasama kayo ni RJ, Rolf. Nagtataka na siya kung bakit bihira ka na niyang makita rito sa bahay. Nakikiusap ang tinig niya. Dapat siguro ay paliwanag mo sa kanya kung bakit. Panunuyan ito. Rolf, please. Please what? He snapped bitterly. Ano ang inasahan mo sa akin? Magpakasaya pagkatapos ng lahat? A man has only two things he can give a woman, Janice. His love and his name. At tinanggihan mong pareho iyon. Hindi ka man lang makapagbigay ng paliwanag sa akin kung bakit. Walang salitang lumabas sa bibig niya, although 1,000 words flooded her mind. Her voice quivered as she murmured a very weak, "I'm sorry," at tumalikod pagkatapos. Nang makaalis si Rolf ay inihatid na rin niya ang anak sa bahay ni Mark. Anawasan niyang sagutin ang alinmang tanong ng anak tungkol sa kanilang mag-asawa. Makalipas ang 1 oras ay nasa mansyon na siyang muli. Ipinarada niya ang family van sa likod ng isa pang sasakyan ng mga Harlego. Pagkatapos bumabay sa likuran siya nagtuloy. Naglakad siya sa gilid ng pool at pagkatapos ay naupo sa upuang bato. Tears of self-pity stung her eyes as she suddenly felt sorry for herself at the mess she had made of her life. Hindi ko alam na narito ka. Ang malumanay na tinig ng father-in-law niya mula sa likuran. Bakit ka umiiyak? Humakbang palapit si Felipe Harlego. Kaganyang pinahid ang mga luha at sa pilitang ngumiti. Nagkibit siya ng mga balikat. Here, drink this. Inalok nito ang hawak na baso ng alak. Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Tinanggap iyon ni Janice. She took a couple of swallows. Thank you. Lumalala ang away niyo ni Rolf, Janice, said the old man. Hinila ang isang garden set at naupo roon. Tinalo pa ng anak ko ang isang may sakit na hayop. Lahat ay sinisigawan.
Nananatili siyang tahimik at nakayuko. Ano ang isasagot niya? You are in love with my son, aren't you? Nagangat siya ng mukha rito. Hindi niya magagawang itanggi ang katotohanan iyon. She sighed sadly. Hindi pa rin makahagilap ng sasabihin. Hindi ko gustong makialam, Janice, pero maaari ko bang itanong kung ano ang pinag-awayan ninyo? She took a deep breath. Hiniling ko kay Rolf na maghiwalay na kami. Nabigla ito sa sinabi niya. Napatuwid na upo. Bakit? Nitong huli nakita kong maayos na ang pagsasama ninyo. I can't tell you the reasons, Papa. I'm sorry. May ilang segundong nakatitig lang si Felipe sa kanya. Pagkatapos ay, ang susunod kong tanong ay personal, Janice. Ask away, sagot niya, hindi lumilingon. Alam ba ni Rolf na hindi ikaw ang ina ni RJ? Tila huminto sa pagpintig ang puso niya sa narinig. Nabitawan niya ang basong hawak at nagkapira-piraso iyon. Napilitan siyang lumingon ito. Paano ninyong nalaman? Sabihin na natin hindi ako katulad ng anak ko na maniniwala kaagad sa isang babae na ni minsan ay hindi pa namin nakita. O kung ang bata nga ba ay apo ko. Nung una kang dumating dito'y, naghinala akong ipinapasa mo lang kay Rolf ang bata bilang anak nito. Subalit hindi ko magawang isatinig iyon dahil nakita ko ang biglang pagkislap ng mga mata ni Cordelia nang matitigan ang batang kalong mo. Nang kuhanin niya ang bata mula sa iyo ay ngumiti siya. Kauna-unahang mula nang mamatay ang aming bunsong anak. Hindi ko magawang sirain ang sandaling iyon. Sinabi ng doktor na malaking bagay ang pagdating ni RJ sa kalusugan ng aking asawa. Marami akong salapi, Janice. Hindi kayang ubusin ni Rolf iyon, gaano man kaluho ang aking anak. At ang pagdating mo sa buhay namin ay hindi makakabawas sa kayamanan ko. Ano man ang motibo mo, sa paglipas ng mga araw ay natanto kong hindi ako nagkamali nang pasyang sang-ayunan ang mungkahi ni Cordelia na pakasalang ka ni Rolf. You haven't told me how you knew RJ's not my son, she said in trembling voice. Tumayo ang matanda. He was pacing the pavement. Nasa loob ng mga bulsa ng pantalon ang mga kamay. I had you investigated. The eyes that turned to her were kind and full of regret. I saw the copy of the clinic records where your sister gave birth to RJ. My money made it possible, he said with rueful smile. Naisip mo ba ang galit ko nang mabasa ko roon na ang nakasulat na ina ng bata ay ang kapatid mo? Bakit mo hindi sinabi sa akin o kay Rolf ang nalaman ninyo? Legal kang kasal sa anak ko. Isa pa'y ikamamatay ni Cordelia kung ilalayo mo si RJ sa kanya. But believe me, Janice, had you been a promiscuous woman, I could have easily thrown you out of my house in a snap of my finger and have RJ stayed with us, Harlego or not. Ang ngiti ng matanda ay hindi umabot sa mga mata nito. I purposely encouraged Dave to come here on the pretext of discussing business, para magkakilala kayong dalawa. He was a handsome man, masalapi rin naman, walang hindi maakit, lalo na ang isang tulad mong walang asawa sa tabi. Lingid sa iyo, inoobserbahan ko ang pakikutungo mo sa CEO ng kumpanya. I even knew you met with him weeks ago. Speechless, she gaped at the old man. Si Dave ang itinuturing kong malaking pagsubok ko sa iyo. Ang affection ni Dave sa akin, was it part of the test? She asked bitterly. Sa kabila ng lahat ay tinuturing niya pa rin kaibigan si Dave. At masakit isiping ang pakikitungo nito'y sa kanya ay dahil iniutos ni Felipe Harlego. Umiling ang matandang lalaki. He smiled sadly. Totoong nahulog ang loob ni Dave sa iyo. Ikinalulungkot kong naging instrumento ako sa kasawian niya sa iyo. Ikinalulungkot ko rin gawin ang mga ginawa ko, pero ano ang inaasahan mong gawin ko matapos kong malaman?
Hindi ikaw ang ina ni RJ. I won't grudge you for that, Papa. And you have proven yourself beyond my expectation, Janice. Mabuti kang ina, marangal na asawa. Masunurin kang manugang kahit na alam mong malayo ang loob sa iyo ni Cordelia. Na kaya lang niya pinahintulutang pakasalan ka ni Rolf ay dahil kay RJ. Gusto kong malaman mong hindi ko pinagsisisihang tinanggap kita sa bahay na ito. Inasam kong maging maligaya kayo ng aking anak. Kailan ninyo natiyak na hindi alam ni Rolf ang tungkol sa totoong ina ni RJ? She choked on her words. Noong panahong pinipilit ko siyang umuwi, tinanong ko siyang tungkol sa kapatid mo. He was firm in saying he hadn't known her. Lasing siya, anas niya. All the bitterness was gone and only sadness was in its place. Wala siyang maaalala sa gabing iyon maliban sa nakilala niya ako. Bakit inilihim mo sa anak ko ang totoo? Nung una ako magtungo rito ay suporta para sa anak ng kapatid ko lang ang sadya ko. Maybe a trust for his education, a medical care should he get sick. Nothing more. Hindi ako nakatitiyak kung kaya ko siyang buhayin. Ni hindi ko natapos ang pag-aaral ko. She paused for a moment. Nang matiyak kong hindi lang suporta ang gustong mangyari ni Mrs. Harlego, kundi kunin ang pamangkin ko sa akin ay natakot ako. Tumingala siya upang ibalik ang mga luha. Ang sarili kong inay namatay dahil sa atake sa puso nang malamang nagdadalang tao ang kapatid ko, pero walang ama. Na siyang dahilan para mawala ng trabaho si ate. Ang unang atake ng mamay nang mamatay si Papa. The second attack was fatal. 3 buwang pagkamatay ni mamay, nanganak si ate Sharon, premature. She had to give birth a month ahead of her term. May sakit na siya at baka hindi makabubuti sa batang umabot pa sa full term. She delivered his son through C-section and died 4 months later of pneumonia. Paimpit niyang pinigil ang pag-iyak. Sinikap kong buhayin ang pamangkin ko, pero hindi ko alam kung paano. Wala akong trabaho at kung magkakatrabaho man ay saan ko siya iiwan? Hindi ko kayang maiwan ang sanggol sa ibang tao. Nang minsan lagnatin si RJ ay natakot ako. Paano kung magkasakit siya at hindi makuha sa paracetamol drops? Iyon ang sandaling ipinasya kong dalhin siya sa inyo. I was confused. I was scared. Then there was the threat that your family might take him away from me. Si RJ na lang ang natitira sa akin. Sob after sob wrenched her body. The old pains of losing her parent and sister resurfaced. Lumapit si Felipe at puno ng sipatyang hinaplos siya sa likod. I'm sorry, Janice. Nasa report lahat iyan ng private investigator na inupahan ko. Isa sa mga dahilan kung bakit hinayaan kitang magpatuloy sa kasinungalingang anak mo si RJ. Itinuring kong isang kawang gawa ang pagkupkup sa iyo, kahit na nga ba sa pamamagitan ng pagpapakasal ninyo ng aking anak. So I had sent you to school and let you finish your studies. Noong unay, hindi ako naniniwalang isang Harlego ang bata. Subalit sa paglipas ng panahon ay unti-unting naglaho ang pagdududang iyon. At kung nagkataong hindi man, natututuhan na naming mahalin ang bata. Nothing can change that. May ilang sandaling hinayaan siya nitong umiyak ng umiyak. Pagkatapos ay tinayo siya. Sabihin mo kay Rolf ang totoo, Janice. Iyon lang ang alam kong solusyon sa suliranin ninyo ngayon. Hindi ko kaya, Papa. She shuddered. Iha, malumanay na wika ni Felipe, lifting her chin with his finger. My son couldn't be more hurt or angered than he is right now because you rejected him. Naniniwala ka ba talagang mas kasusok lamang kanya kapag sinabi mo ang totoo? Yes, he would. Paniniyak niya. Naniniwala si Rolf na isa akong tapat at hindi sinungaling. Paano ko ihahayag sa kanya ang
kabalintunaan ng salitang iyon. Sasabihin ko sa kanya na makipagkita sa atin sa study room bukas ng gabi. I'll act as a referee for the first few minutes. Suhestyo ng matandang Harlego. Iyong ba ang mabuti, Papa? Puno ng takot at alinlangan ang tinig niya. Felipe smiled warily. Gaano man kabalintuna ang lahat, wala pa ring mabuti kundi ang pagiging tapat, Janice. Pakiramdam ni Janice ay yun ang pinakamahabang sandali sa buhay niya. Tila bumagal sa pag-ikot ang mga kamay ng orasan. Hindi niya magagawang ipanatag ang sarili. Ilang minuto na lang ay darating na si Rolf. Nais niyang asaming huwag na itong dumating. But that would be prolonging the agony, like the sword of Damocles, hanging above her, threatening. Sinisukmura na siya sa nervyos at nanginginig ang mga kamay niya. Pagkatapos magbihis ay lumabas siya ng silid at tinungo ang study room. Nasa likod ng executive desk si Felipe Harlego. Natitiyak niyang wala pa si Rolf. Please sit down, Janice. And for heaven's sake, calm yourself. Umiiling ito sa nakikitang anyo niya. Naupo siya sa sofa. Kasabay ng paglapat ng likod niya sa sandalan ay ang pagpasok ng kotse ni Rolf sa garahe. Humigpit ang pagkakahawak niya sa armrest at kinakabahang tumingin sa biyanan. Everything will be all right, Janice. Pampalakas loob ni Felipe. Wala sa loob siyang tumango. Napapitlag siya ng isang warning knock ang narinig mula sa pinto at pagkatapos ay bumukas iyon at pumasok si Rolf. Sorry, I'm late, ani Rolf. Subalit wala sa tono nito na humihingi ng paumanhin. Ano ang pag-uusapan natin? Papa, his mouth snapped shut into a grim line when he saw Janice. Then he glared at his father. Akala ko'y mag-isa ka lang. Tumalikod ito upang lumabas muli nang umalingaw ang malakas na tinig ni Felipe Harlego. Damn it, Rolf, come back here. Mag-usap tayo kapag wala ka ng kasama, Papa. Pag-usapan natin ito ngayon, Felipe Bart, at hindi aalis si Janice. Janice bit her lip. The knowledge that he couldn't stand to be in her company was a physical pain in her heart. Papa, hindi ko gustong maging bastos, but this is none of your damned business. I am making it my business, Rolf, wika nito. Sa pag-uusap na ito ay nakasalalay ang kaligayahan ng aking apo. Kung narito ka para gampanan ang papel ng isang marriage counselor, makabubuting kausapin mo muna si Janice. Umismid ito. Matalim na tumingin sa kanya. I've done that. Kayo naman ngayon ang mag-usap. Now, close the door and sit down. Pabalyang isinara nito ang pinto at naupo malapit sa kanya. All right, let's get over it, he muttered. Sumulyap ito sa rilong pangbisig. May dinner date ako mamaya. Kay Avery, hindi niya napigilan ang sarili. May pakialam ka ba? He sneered. Tama na iyan, awat ni Felipe. Hindi tayo narito para magpalitan ng insulto. So, why am I here, Papa? Rolf demanded. Pag-uusapan ba natin ang annulment? He glared at Janice. Kung iyan ang pag-uusapan natin, gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para sa akin mapunta ang anak ko. Ang mapait na paghihiganti sa tinig ni Rolf ay nagdala ng takot kay Janice. He hated her. Walang silbi ang paghaharap na ito. Janice? Ang mahinahong tinig ni Felipe ang nagpaangat ng mukha niya. Hindi ko alam kung magagawa ko, she whispered. Ang nagbabadyang luha ay tuluyan ang dumaloy sa mga pisngin niya. Tears? He mocked cruelly. Now that's very touching. You can do it, Janice. Isang nagbababalang tingin ang ipinukol nito sa anak. Kung magagawang itikom nitong arugante kong anak ang bibig niya at makinig. Wala kang karapatang makialam, Papa. Rolf nearly exploded. Wala kang alam sa mga nangyayari.
Mas higit akong may alam kaysa sa iyo. Tumaas na ang tinig ni Felipe Harlego. Kung tatahimik ka at makikinig ay malalaman mo ang dapat mong malaman. Oh God, tama na, Janice cried. Hindi kayo magsisigawan ng ganyan kung hindi dahil sa akin. You've been a strain on my relationship with my family since the first day I married you. Bakit bigla'y nakukonsensya kang nagsisigawan kami? Hindi ko alam kung paano magsisimula, mahina niyang sabi. Get straight to the point, damn it, Rolf snarled. Huwag mong gawing mahirap para sa akin ito, Rolf. Ikaw kailan mo pinagaan ang buhay ko, he countered. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Huminga siya ng malalim at pinahid ang mga luha sa pisngi. Hindi ako naging matapat sa iyo tulad ng paniniwala mo sa akin. She paused. The truth is, all these years I made you believe that RJ's. What about RJ? She squared her shoulders. Yes, she had to get this over with. No matter what the consequences. Hindi ko anak si RJ. Napaangat mula sa kinaupuan si Ralph. What are you talking about? Gusto mo akong papaniwalaing hindi ko anak si RJ? No, anas niya. Anak mo siya. Hindi ko pinagsinungalingang ang bagay na iyan. Subalit hindi ako ang ina ni RJ. Hindi ako ang nagsilang sa kanya. She repeatedly, more forcefully. Humugot ito ng hininga upang pigilin ang pag-alpas ng higit pang galit. Kung hindi ikaw ang ina niya, sino? She raised her chin, trying to meet his eyes. Anak siya ng nakatatanda kong kapatid, si ate. Liar! Halos sumigaw na ito. Napatayo mula sa kinaupuan. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Nagsasabi siya ng totoo, Rolf, wika ni Felipe na nagpalingon kay Rolf dito na parabang noon lang napansing naroon ng ama. What do you know about this? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga pinagsasabi niya. Hindi agad ito sumagot. Kinuha mula sa drawer ng mesa ang isang dokumentong naka-folder at iniabot sa anak. Hindi mo pa marahil nakikita ito, Felipe said with a surprising calm. Humakbang palapit si Rolf sa ama at hinablot ang dokumento. Tila naparalisa si Janice habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Rolf sa binabasa. Iyon tiyak ang kopya ng record sa lying-in clinic ng ipanganak si RJ. Ang Sharo na nakapangalan dito, kapatid mo siya? Singhal nito. Tumango siya. Why? Ang tinig nito'y napuno ng kalituhan, galit at hinanakit. Bakit mo ako pinaniwala na ikaw ang ina ni RJ? Dahil ikaw ang ama niya. Kung malalaman mong hindi ako ang kanyang inay, magagawa mo siyang ilayo sa akin, tulad ng unang binalak ng mama mo. Wala na akong pamilya, wala na ring matitirhan, wala rin akong sapat na trabaho para suportahan si RJ. I didn't stand a chance of him being awarded to me legally through the courts, not when Rolf Harlego was his father. Sa nakalipas na halos 4 na taon ay nabuhay ako sa kaalamang ikaw ang ina ng anak ko. Bitter anger made his voice vibrate. Ngayon sasabihin mo sa akin ang ina ni RJ ay isang babae na hindi ko man lang nakilala? Halos malukot sa mga kamay nito ang hawak na dokumento. Sa ilang sandali na magitan ng katahimikan. Katahimikan upang tila marinig na ni Janice ang pintig ng sariling puso. Napapitlag siya ng ihagis ni Rolf ang hawak nitong papel. You ask too much, his tight voice declared, every muscle in his body rippling with the violence and tensions of the moment. Kumawala ang hikbi mula sa kanya. I'm sorry, Rolf, she murmured numbly. Tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid. Chapter 11. Janice! The anger in his voice made her run faster. Pumanhik siya sa silid niya sa itaas na sa palagay niya'y
mapagkakanlungan niya mula rito. Janice, bumalik ka rito. Rolf hated her when she rejected the love he offered. Lalo lamang nadagdagan ang pagkamuhi nito sa kanya sa pagkaalam na ginamit niya ito sa nakalipas na mga taon. Nasalubong niya si Cordelia sa itaas. Sandali siyang nahinto sa pagtakbo. Nagsalubong ang mga kilay nito sa anyo niya. Nang marinig niya ang tinig ni Rolf sa hagdanan, ay muli siyang tumakbo patungo sa silid niya. Rolf, ano ang nangyayari? Hinawakan nito ang kamay ng anak. Mamaya na, ma. May karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari sa sarili kong pamamahay. Cordelia said angrily. You look as if you're about to strangle your wife. And I might as well. Damn it. Walang harligong nananakit ng asawa, Rolf. Gusto kong ipaalala sa iyo iyan. Saktan mo ang asawa mo at mananagot ka sa akin. Babala nito bago bitiwan ng anak. Another time, Janice would have smiled at that. Pero malayo sa pagngiti ang nararamdaman niya. Pumasok siya sa silid niya at sinusian iyon. Kasabay ng pagsara niya sa pinto ng adjacent door sa silid ni RJ ay ang marahas na pagkatok ni Rolf sa silid nila. Janice, buksan mo ang pinto. Please go away, Rolf. Buksan mo itong pinto o sisirain ko ito. Napahugot siya ng hininga. He could easily do that. Kung may bagay siyang ipinagpapasalamat, ay ang wala si RJ. Lumakad siya patungo sa pinto at alanganing binuksan iyon. Pagkabukas ng pinto ay agad siyang umatras. She resolved not to cry nor attempt to gain his sympathy. Hindi siya karapat-dapat doon pagkatapos niyang abusuhin ang tiwala nito. Tumingin ka sa akin, Janice, he demanded savagely. She raised her head and looked in his eyes. We could talk this in the morning, Rolf. May dinner date ka sa labas, hindi ba? No, Janice. Pag-alis ko'y natitiyak kung babalutin mo ang mga gamit mo at aalis ka. Angel nito. Tatapusin natin ang usapang ito ngayon at dito. Nasabi ko na ang lahat ng dapat mong malaman. Ang tangi ko lang maidadagdag ay ang katotohanang hindi kita intensyong dayain. I never meant to do that. Bakit ka nagpakasal sa akin? Sinabi ko na sa papa mo ang mga dahilan. Alam mo ang bahagi ng mga dahilang iyon, si RJ. Hindi ko maiwan sa inyo ang pamangkin ko. Siya na lang ang natitirang pamilya ko, and I love him like my own. She added in whisper. Ang ideya na magiging Mrs. Rolf, harligo ka ay hindi man lang pumasok sa plano mo? Panunuya ni Rolf. Titira ka sa malaki at marangyang bahay, ligtas sa pinansyal na gastusin, makapagsusuot ng damit na kahit sa paniginip ay hindi mo maisusuot. Hindi ba kasama ang maiyon sa desisyon mo? Pride gleamed brightly in her eyes. Hindi ko itinatangging dahil sa pinansyal na dahilan kaya ako nagtungo rito, Rolf. Pero hindi para sa sarili ko kundi para kay RJ. Being a harligo in his birthright, may karapatan siyang mabuhay na tulad ninyo. And I married you as part of the package. Dahil kung tinupad mo ang pangako mo kay Ate Sharon, na babalikan mo siya makalipas ang 1 linggo. Sana'y hindi napadali ang buhay niya dahil hindi siya mawawala ng trabaho dahil lumalaki ang tiyan niya pero walang asawa. Sana'y hindi natake sa puso ang aking ina nang hindi na kayang itago ni Ate Sharon ang paglaki ng tiyan niya at malaman ng mama na magsisilang siya ng sanggol na walang kikilalaning ama. Itinaas niya ang mukha rito. And yes, Rolf, ipinagpapasalamat ko ang mga material na bagay na ipinagkaloob ng mga harlego sa akin bilang asawa mo. She laughed bitterly. And if you want to brand me as a scheming, gold-digging tramp, go ahead. Hindi kita maawat doon. Tila nawala ng sasabihin si Rolf. Tinitigan siya nito ng matagal. Pagkatapos ay nahahapong umiling ito at lumakad patungo sa couch. Itunukod nito ang mga braso sa mga binti at ikinulong ang mukha sa mga palad.
May ilang sandali itong nanatili sa ganoong ayos bago muling nag-angat ng mukha sa kanya. Kaya kong tanggapin hindi ka ang ina ni RJ at ang mga dahilang sinabi mo. Kaya kong paniwalain iyon. Pero ang kaalamang ang kapatid mo ang ina niya ay hindi madaling tanggapin, Janice. Dahil paano ko gagawin iyon? Ngayong kahit isang bahagi ng alaala niya ay hindi man lang sumasagi sa isip ko. You were drunk. That's given. Pero anumang lasing ng isang tao ay matatandaan niya ang kahit na bahagyang pangyayari sa araw na iyon. And I don't remember a thing, damn it. Ipaalala mo sa akin. Humakbang siya patungo sa dresser at kinuha mula sa loob ng bag niya ang wallet. Mula roon ay nilabas ang larawan ng kapatid. Iniabot iyon kay Rolf. This is Sharon, Rolf. Tinitigan ni Rolf ang larawan. She's beautiful. Pero wala akong natatandaang nakilala ko siya, Janice. O nakita ko man siyang kasama mo ng gabing iyon sa party. Hindi ko maunawaan kung bakit hindi mo siya matandaan. Lumalim ang kunot sa noon niya. Magkasama kami ni Ate Sharon sa party na iyon ng anak ng may-ari ng travel agency na ginanap sa Puerto Azul. Pinilit ko siyang isama ako. She paused, recalling to mind how her sister spent a fortune in a taxi from Manila to Puerto Azul. Nasa kainitan na ng party nang dumating kami. I remember that night, he said huskily. Nakita kita. Nang pumasok ka sa pavilion, only you. I couldn't take my eyes off you. Your youth and innocence made you shine that night, Janice. Mapait siyang ngumiti. Luma ang damit ko at ako lang ang mukhang estudyante. Katunayan ay mukha akong alalay ni Ate Sharon. Hindi ko inisip na may makakapansin sa akin. I did, Janice. I saw an uncut diamond. Naupo ka sa pinakasulok na mesa. I've watched you for minutes. A lovely young woman sitting in the semi-darkened corner. Nilapitan kita at nagpakilala ko sa iyo. Niyayang sumayaw. You almost said no. She inhaled deeply. Natatandaan niya ang kabang nararamdaman nang makita ang paglapit nito. Sa isang kamay nito ay baso ng alak at hindi ito halos makalakad ng tuwid dahil sa nainom. Frightened, her eyes searched the sea of faces for her sister. Subalit hindi niya matanaw si Sharon sa grupo ng mga tao. Hi, malagihay na bati ni Rolf. The lopsided smile was seductive and dangerous. What's a nice girl like you doing in a place like this? Gasgas na ang linyang yan. She almost stammered. Pride made her conquer her fear and insecurities that she didn't belong. He laughed. The large and perfect teeth shone in the semi-darkened corner. When the laughter subsided, dinala nito sa bibig ang baso ng alak at dire-diretsong inubos ang marami pang laman niyon. Pabagsak na inilapag nito sa kalapit na mesa ang walang lamang baso. Inilahad nito ang kamay sa kanya. I'm Rolf Harlego. Napasinghap si Janice. Rolf Harlego, ang lalaking sinasabi ng kapatid niyang isa sa mga bisita sa gabing iyon. Na ang Rolf Harlego na ito ay anak ng milyonaryo na minsan na itong nakatagpo ng kapatid niya sa travel agency na si Sharon mismo ang nag-asikaso ng traveling papers nito sa pag-alis nito patungong Japan. Rolf Harlego was the very reason Sharon attended the party that night. Nakatitig siya sa kamay ni Rolf, nananatiling nakalahad. May I dance with you? Pagkuway sabi nito nang hindi niya sabihin ang pangalan niya. Please, I don't bite. I just want to dance. Ang nakikiusap na tono nito ang nag-udyok sa kanyang tumayo. Sa isang kisap matay, natagpuan niya ang sariling nasa mga bisig nito at hindi sila lumayo. On the very spot where Rolf stood, they danced. Iyon ay kung sayaw na matatawag ang ginagawa nila.
She was too tense and afraid that Rolf might have heard the loud beating of her heart. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman. It felt heaven being held in his arms. Ang amoy ng alak na humalo sa mabangong hininga nito ay tila aphrodisiac. Nararamdaman niya ang mga labi nito sa buhok niya. Then wordlessly, he lifted her chin, stared into her eyes searchingly. The next thing she knew, his lips brushed hers in the gentlest kiss she had ever experienced. Nanayong lahat ang mumunting balahibo niya sa sensasyong dulot ng halik na iyon. Then the kiss wasn't gentle anymore. She gasped when Rolf's mouth parted her lips and darted his tongue in a full open mouth kiss. Janice moaned and melted in his arms. Nawala ng lakas sa mga binti niya. Natuklasan niyang ang mga braso niya ay nakapulupot na sa liig nito. Then the kiss deepened and Janice was lost. The pleasure pain in the pit of her stomach was unbearable. She wanted more than just kiss. Frightened of her own feelings, she paused him. Nanlalaki ang mga matang nakatingala siya rito. Ashamed of her own passion, umatras siya palayo rito. She grabbed her purse on the table, then she turned and ran. Hey, wait! Ang akmang paghabol nito ay napigil nang mabangga ito sa mesa, dala ng nainom. Natumba ang silyang sa harap nito at nabigyan siya ng pagkakataong makalayo. Oh shit, he muttered. Tumakbo siya palabas sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at saan pupunta. Hindi niya magawang hanapin si Sharon at yayaing umuwi. She found herself walking along the beach. Nang mapagod ay naupo siya sa buhanginan. Images of Rolf occupied her mind. His scent, his kiss was embedded in her heart and mind. Sa baybayin na siya, inabutan ng pamamanaag ng araw. She went back to the pavilion to find her sister. Iilan na lang ang tao sa paligid at hindi kabilang doon ang kapatid niya. Nasalubong niya ang isang bisitang lalaki. Kilala mo si Sharon? Ang mapulang mga mata ay halos hindi na nito maimulat. Of course, magkasama kami sa trabaho. Nandito pa ba siya? Isang malisyosong tawa ang pinakawalan nito. Kasama siya ni Harlego. Hanapin mo na lang sa alinmang cottages sa paligid. Poor Sharon. Pagpapalipasan lang siya ng lalaking iyon. Tinalikuran na siya nito. Nanlumong na natili siyang nakatayo roon ng ilang segundo. Mukha ni Rolf at ng kapatid niya ay nagsasalimbayan sa isip niya. She dismissed the unwanted feeling she felt in her heart. Sumakay siya ng bus pauwi ng Maynila. Nagangat siya ng mukha at nagtama ang mga mata nila ni Rolf. He was of confusion and anguish. Hinanap kita, he said with a strange, far-away indifference in his voice. Saan ka nagpunta? Bakit ka tumakbo? Natakot ako sa damdamin ko sa iyo. At the same time, alam kong ikaw ang dahilan kung bakit dinaluhan ni Ate Sharon ang party na iyon. He shook his head with exasperation. Natatandaan kong nagtungo ako sa bar, humingi ng isang bote ng scotch, at pagkatapos ay kumuha ako ng isang cottage at doon nagpatuloy uminom mag-isa. Janice, I swear, I spent the night alone. Ni hindi ko natatandaan ang kapatid mo. I never met her. You were too drunk to remember, Rolf. Hindi magsisinungaling si Ate Sharon nang sabihin niyang magkasama kayong dalawa sa buong magdamag. She was so guilty and thankful I came home safely. I learned everything about you from her. Kung saan ka nagtatrabaho, kung saan kayo nakatira. Sinabi ba niya mismo ang pangalan ko? He shook his head wearily. Ilang beses na nilang binalikan ang usapang iyon. She did. Kasama ang pangakong magkikita kayong muli makalipas ang 2 linggo dahil alis ka papuntang Japan. Pero hindi ka tumupad sa pangako.
Buong term ni RJ ay nakikita ko ang walang sawang paghihintay ni Ate Sharon sa pagdating mo. Pinaniwalaan niya nang sabihin mo sa kanyang mahal mo siya. Rolf groaned in anguish. That's why you hated me. Nagpakasal ka sa akin upang makapaghiganti. 4 years ago, I would have said yes to that. Now, this past weeks, hindi na pumasok sa isip ko ang bagay na iyon. Mas natatakot akong matuklasan mo ang kasinungalingan ko si RJ. Kasinungalingang anak ko si RJ. At nang sabihin mong mahal mo ako at na isa sa dahilan ng pag-ibig mo ay ang katapatan ko. Humugot siya ng hininga. Mas gusto ko na lang na maglaho kaysa kasuklaman mo ako. Pinilit ka ba ni Papa na magtapat ngayon? Iminungkahi niyang walang makabubuti kundi ang malaman mo, pag-amin niya. Bakit hindi mo na lang hinayaang magpatuloy akong maniwalang ikaw ang ina ni RJ? I would never know. She bit her lip. You would. Kung hihilingin mong higit pa sa yakap at halik ang mamamagitan sa ating dalawa. Kung hihilingin mong maging tunay akong asawa, malalaman mong hindi ako nagsilang kay RJ. Rolf stared at her unbelievingly. Bahagyang ipinilig ang ulo na tila ba hindi nito naiintindihan ang sinabi niya. Humakbang ito palapit sa kanya. Hinawakan nito ang mukha niya at itinaas. His gaze held hers with burning intensity. Are you telling me that? Napaungol ito nang mabasa ang kasagutan sa mukha niya. With a convulsive movement, he drew her against his chest, burying his face in her hair. She sobbed in his chest, wishing he would hold her like this forever. Oh God, Janice, my virgin little wife. Forgive me, Rolf, she murmured. I love you so much. Bahagya siyang inilayo nito. Dahil ba kay RJ kaya madali para sa iyong sabihin iyan? He demanded. Natatakot kang mawala siya sa iyo? Kung hindi mo ako mapapatawad, kung ilalayo ninyo sa akin si RJ. She closed her eyes tightly. Hindi ko siya kayang ipaglaban at wala akong magagawa. Pero sana'y malaya ko siyang madadalaw. Still, that doesn't change my feelings for you. Tumingala siya rito. I love you. Please believe that. Ang maisip ang tungkol sa inyo ni Ate Sharon ay nagdudulot sa akin ng matinding sakit. Sharon again. He cut her off in frustration. Mananatili siyang nasa pagitan nating dalawa, Janice. The blankness of that night haunts me. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ako. But I have never taken a woman who didn't know the score. Pinakawalan siya nito at humakbang patungo sa bintana. Blanko itong nakatanaw sa labas. Nakabibingi ang katahimikang lumipas. Janice, may kakaiba sa tono nito nang tawagin siya. Nang mag-angat siya ng mga mata rito'y nakatitig ito sa kanya. There was a sudden strangeness in his eyes. It's stupid to ask this. Hindi ako makapaniwalang hindi ko alam kung saan nakatira ang pamilya ng sarili kong asawa. But we never had a chance to discuss anything about us. Pero saan kayo nakatira? She frowned at him. Sa Valenzuela. It used to be a part of Bulacan. But it's a city now. She explained unnecessarily. Napunan niya ang tensyong biglang naramdaman ito. At nabanggit mo bang makikipagkita ako sa kapatid mo makalipas ang 2 linggo dahil alis ako patungong Japan? Rolf, bakit kailangang ulit-ulitin ko? Sa 2 hakbang ay nasa harap na niya ito. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. There was a light in his eyes that wasn't there before. Janice, I never left for Japan that year.
or for any country for the last 6 years, maliban sa Bahrain. You can check my passport. It doesn't matter. You only made that alibi. You never meant to see my sister again, Rolf. There's no use to bring back the pain. Again, he cut her off. Janice, it was Rafael who left for Japan the next evening. 10 araw siya roon kasama ng papa para sa on-the-job training niya. Ang kapatid ko ang kasama ng kapatid mo ng gabing iyon. Malinaw na binigkas ni Ate Sharon ang pangalan mo, Rolf. She declared sadly. Magkasama kami ng kapatid kong dumalo sa party na iyon, Janice. Magkasama rin kaming umalis kinabukasan ng tanghali. I remember he mentioned about this beautiful woman he spent the night with and thinks he is in love, and that he would see her again on his return from his Japan trip. Pinagtawanan ko siya. Rolf, please. And Rafael was called Ralph by his friends. Nagliwanag ang mukha nito at humigpit ng humigpit ang pagkakahawak nito sa mga balikat niya. Pinigil niya ang mapangiwi sa sakit. Rolf, oh God, can't you see? It sounded the same. Now she was confused. Oh God, Janice, it wasn't me. It was Rafael. Mahigpit siyang niyakap nito. And my brother came back for your sister. He whispered in her hair. A mixture of relief and anguish racked his body. Sa MacArthur Highway siya na aksidente. 2 araw matapos siyang makabalik mula sa Japan. Nabangga ang kotse niya ng truck ng beer. Kumawala siya mula rito. That explains all the similarities your mother noticed between RJ and your brother. And while Sharon was heavy with their child, my brother kept on fighting for his life. He was comatose for 6 months before he succumbed to death. Oh, Rolf, I'm sorry. Napahikbi siya. He drew her gently in his arms, holding her tenderly. We have wasted years of our life, Janice. Kung ipinagtapat mo ito, una pa lang, sanay. Hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari, Rolf. I think I would have loved you anyway. I would have loved you anyway. A tantalizing kiss touched her mouth. At kung malaman natin kaagad ang tungkol kay Ralph at Sharon, sana'y hindi natin dinanas ang mahinanakit at sama ng loob na bumalot sa atin sa loob ng maraming taon. Gusto kong isipin, bulong niya, inching closer in his arms. What happened made our love stronger because it was born and survived where it had no right to. Rolf kissed her as if there were no tomorrow. Gustong pawiin ang huling hibla ng kapaitang nagdaan. Janice closed her eyes so happily, remembering her father-in-law's words of wisdom. Ang pag-ibig ay tulad sa isang ligaw na damo, Janice. Tumutubo ito sa mga lugar na hindi mo inaakalang mabubuhay. Sa mga lugar na hindi dapat, sa mga batuhan, sa gilid ng bundok. Minsan sa lugar na walang araw at tubig. And a love like that, able to surpass all the obstacles, is the most precious of all. Wakas. Sana'y nagustuhan niyo po ang storyang ito. Medyo madrama po pero maraming twist pero sulit naman po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mga susunod pa po nating storya. Salamat. Good night.